Magandang umaga po, church. At ako po ngayon ay magpipreach. So gaya ng nasabi kanina, ay panibago na po yung ating series. At ito po ay 1 Corinthians. At hindi na po natin itutuloy muna ang Judges. And I hope yung Corinthians po ay naumpisahan na po natin basahin. At di ko na po tatanungin muna, no? Kung sino ang nagbasa ng 1 Corinthians. But, sana po ay tuloy-tuloy po natin basahin. Hindi lang po yung Judges. Ay, natapos naman na yung Judges. Nagpalit na ng series, so hindi na ako magbabasa. Hindi po ganun, ano? But, ituloy po natin na basahin po ang Book of Corinthians. And in connection sa ating Sunday School, kailangan po that tayo po, church, ay maging expositional listening and biblical theologian. So, pag-aralan po natin ang ating salita ng Diyos at hindi lang po kayo nakaupo dyan, but pag-aralan din po ninyo kung ano po yung aking sasabihin. No? Gusto ko lang pong banggitin po sa umagang ito ang ating title, The Faithful God of an Imperfect Church. So meron pong dalawang parte ang ating preaching ngayon. So since this is a introduction, ipapaliwanag po muna natin sa part 1 yung historical background, setting, saan, bakit at kailan po isinulat itong Book of Corinthians. Okay? So makikita natin in verse 1, Paul. So evidently, ang writer po ng librong ito ay walang iba kundi si Apostle Pablo. So Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. Kaya kung oobserbahan po natin ang sulat po ni Apostle Pablo, si Paul po ay laging meron command. And at the end of his command, ibinabalik po niya lagi sa gospel. Naiintindihan? Para bang ito po yung pattern po natin sa ating preaching. Meron pong exposition, meron pong command, and at the end of our preaching, meron pong gospel implication. So ganun po nagsusulat si Apostle Pablo, no? So ngayon, bigay ko din po sa inyo the main major theme ng whole 1 Corinthians. Sa mga nagsusulat, this is the main theme ng 1 Corinthians. The faithful God will transform the church through the gospel of Christ Jesus. Ulitin ko po, the main theme of 1 Corinthians, whole 1 Corinthians, is the faithful God will transform the church through the gospel of Christ Jesus. Paliwanag po muna natin kailan, saan, at bakit po isinulat ang 1 Corinthians. Paliwanag din po natin ito, yung setting and historical background. So, kailan po naisulat ang 1 Corinthians? Gaya po ng aking mga na-research. So, yung mga yung mga background po na ito ay ni-research ko po at kung gusto nyo pong basahin, search nyo po yung Bible Project. Search nyo po yung kay David Gusick at basahin nyo po ang historical background pa niya kung gusto nyo pa pong mas malalim na aral pa po sa 1 Corinthians. No? So ang 1 Corinthians na isulat noong approximate, kasi hindi siya sakto, approximately 53 to 55 AD. Saan ito isinulat? Sa Ephesus. Ngayon, ito po ang setting. Ang Corinth po ay isang political capital city sa province po ng Achaia sa Roman Empire. At nasira po ito noong 146 BC dahil nagrebelde sa kanila ang mga Griego. At muli pong itinayo ni Julius Caesar after 100 years. So around 44 or 45 BC naman po ito. So ang Corinth po ay isang masaganang lugar. Napakayaman po dito. Dahil
nandito po yung pinagdadaungan ng mga barko. O so, kumbaga, sa atin ngayon ay pier. So, dito ginaganap ang mga barter. At isa din ito sa mayayaman sa mga taripa. Okay? And ang Corinth po, isa din po itong multi-ethnic city. Ibig sabihin, dito ka makakakita ng mga halo-halong lahi. Mamaya, makikita natin kung ano yung mga tao dito. Kaya ang Corinto po ay isang maimpluwensyang bayan dahil sa kanilang yaman. Ngayon, sino ang sinasamba ng mga Corinto dito? So, ang Corinto po ay naimpluwensyahan po ng imperial cult. So, ang sinasamba po nila yung mga emperador nila, mga emperor, empress, at naimpluwensyahan din po sila about sa pagan worship na may mga Diyos-Diyosan sila galing sa Romano at Griego and mga Egyptian cult. Ang Corinth din po ay tinitirhan po ng mga pinalayang alipin ng Roma, mga katutubong Griego at mga immigrants. At maging ang mga Hudyo nandito na rin. Kaya ang city po na ito ay multi-ethnic. So magkakaibang lahi. Multi-language, andun na lahat. So yung mga pinalayang mga alipin doon sa Roma, dito sila tumitira, dito sa Corinth. Bakit? Kasi dito na sila naninirahan at nagtatrabaho na. Bakit? Kasi mas mabilis daw yumaman doon dahil sa pambihirang yaman po nila. So, sa ating historical background, bear with me po, medyo marami pong mga information dahil since ito po yung introduction. So historical background, kanina yung setting, nakita natin kung ano yung Corinto. Ngayon yung historical background. Saan natin mababasa ito? In Acts chapter 18. So pumunta si Pablo sa Corinto bilang isang missionary. So alam naman natin ang trabaho ni Paul. Isa siyang missionary at nagmisyon siya doon at ipinapangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Pero hindi lang po dumaan si Paul doon ng parang pangmadalian, kundi nagtagal din po si Paul doon ng 1.5 years or sabihin natin 18 months. At doon nakakilala siya ng 2 tao, mag-asawa po ito, si Priscilla and Aquila. So isa din po silang tent maker na kagaya ni Paul. So yun po ang trabaho ni Paul. At ganun din si Priscilla and Aquila. Habang nagpipreach po si Paul doon sa Corinto, may mga naliligtas. And yung congregation po ng Corinto or yung Corinthian church is a mix. Ibig sabihin, yung congregation nila is a multicultural, multi-ethnic, and multicolor. So doon sa Church of Corinth, meron pong Jews, mga Hudyo, katulad po ni Priscilla, ni Aquila, maging si Crispus. Meron din pong mga Romano doon sa loob ng iglesia, kagaya ni Fortunatus, si Quartus, si Justus. O kung naghahanap kayo ng pangalan ng mga anak ninyo, pwede niyong kunin dito. Meron din pong mga Griego na nandito. Andito din sila Stephanus, si Achaeus, si Erastus. So, doon talaga, yung congregation ng church po nila is a mix. Magkakaibang lahi, magkakaibang kulay, magkakaibang lengguwahe. And after 18 months, lumipat na kasi si Paul. Saan na siya nagpunta? In Ephesus. Sinong kasama niya? Yung mag-asawa, si Priscilla and Aquila. At doon na nanatili si Paul at yung mag-asawa na nagbabahagi ng ebanghelyo ni Kristo Jesus. Ngayon, bakit ito naisulat? Bakit po naisulat ang 1 Corinthians? So ito na, medyo climax na ito. So dito po, ina-address po ni Paul patungkol sa ecclesiological, doctrinal, and pastoral issues. Ito pong libro na ito ay puno po ito ng wisdom, correction, at mga pananaw at pahayag tungkol kung sino ang Diyos.
pastoral na pangangalaga, at sinama na din dito yung personal testimony ni Apostle Pablo. And ang layunin po ng librong po ito ay bigyan po ng babala ang Church of Corinth. Itama sila at dalhin po sila sa kabanalang pamumuhay kung saan maging maayos ang kanilang testimony sa sanlibutan. At maraming mga issue pa tinutugunan ni Paul dito eh. Kaya mag-enumerate lang tayo ng mga major problems ng Church of Corinth. Kasi madami po talaga ito. According sa Bible Project, meron siyang 11. Pero tignan lang po natin yung 5 major problems ng 1 Corinthians. Unang problema ng 1 Corinthians, division po sa pagitan ng mga leaders at ng congregation. Mababasa natin ito sa chapters 1 to 4. Pangalawang major problem, ang kanilang pagkaunawa sa sex, marriage, and maging sa singleness. At mababasa naman po natin ito in chapters 5 to 7. Number 3, na problema ng 1 Corinthians or mga Korinto, kalayaan at pagmamahal. Mababasa naman po natin ito in chapters 8 hanggang 10. Pang-apat, pagtitipon ng sambayanan in chapters 11 to 14. At ito pang isang problema nila, the very foundation of all, the resurrection of Jesus Christ in chapter 15. Ang sulat po ni Paul dito po sa 1 Corinthians, kung titignan po natin yung tono ng kanyang letter, this is a harsh but admonishing dahil sa kanilang pagtaliwas mula sa mga turo ni Pablo and mga practices nila. Pati na rin yung tugon nila sa mga mas naunang letter sa mga turo ni Paul. Kaya isinulat po ni Pablo sa kanila tungkol sa ilang mga practices na naging katanggap-tanggap na lang sa kanila nung si Pablo ay umalis doon sa Corinto. But Paul is so passionate sa pag-correct sa mga Corinth. So overall po, ang pag-rebuke po ni Pablo dito ay hindi po siya mild. Kundi ipinapakita niya ang authority niya na i-correct sila sa kanilang mga kasalanan. Gusto ko pong i-quote sa atin si Tertullian in 1959. Tagal na tong quote na to. Sabi ni Tertullian, the whole first epistle was written not with ink. Hindi lang siya sinulat sa tinta. But sabi ni Tertullian, but with gall. Ibig sabihin, meron po itong katapangan. It is passionate, indignant, may galit talaga si Paul, scornful, threatening, pagbabanta, and harsh. And with respect to each of its various charges, it is directed against certain individuals as chief offenders. Kaya siguro nung sinusulat ni Apostle Pablo ito, habang sinusulat niya, nakakainis naman si ganito. Napakatilok sa babae. Magbago ka na nga. Di ba? Habang sinusulat ni Paul, nakakainis naman si sister na ganito. Hindi na nag-church. Nakakainis naman si brother ganito. Ang yabang-yabang, wala namang pinagyayabang. Kaya kung titignan natin yung sulat ni Paul, it is a harsh. Talagang mahigpit. But with grace. Sabi pa ni Gordon E. Fee, the language and style of 1 Corinthians are especially rhetorical. Gumagamit siya ng language to persuade them. And combative. Talagang antapang. Eagerly and ready to fight or argue. Paul is taking them on a very turn. There is a little to suggest that he is either informing or merely correcting. Instead, he is attacking and challenging with all the weapons in his literary arsenal. Talagang ginamit po ni Paul lahat ng kaya nang gawin para i-correct po
ang mga taga-Korinto. Kaya ang atake po ni Paul dito is so forceful. Hindi po siya unkind, but with grace. In 1 Corinthians chapter 4, verse 14 to 15, dito na natin makikita yung admonition part ni Paul. Sabi niya doon, I am not writing this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you might have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. Indeed, in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Kaya ang purpose na sinulat po ni Apostle Paul dito ay hindi para ipahiya sila, or i-down sila, or i-discourage sila, o kaya naman pagalitan sila. But the main purpose kung bakit isinulat po ni Paul ito is to admonish the believers. Bigyan sila ng babala. And the same thing for us now. Kung may nagsasabi po sa atin na sa ating mga kasalanan, tanggapin po natin ito in a positive way. Kasi hindi naman tayo pinapagalitan Itinatama lang tayo sa ating mga mali. Ang masakit, mas madalas kasi sa ating mga Christian, ayaw tayong maitama. Right? Tapos pag naitama ka, magtatampo ka. Ilang taon ka na magtampo. Ayaw mo pang makipag-usap sa mga kapatid. O kaya naman, hindi tayo nakikipag-usap sa kapatid, and we are so blinded sa ating mga pride. That's the part 1. Part 2, ito na po yung nilalaman po ng ating binasa kanina in verses 1 to 9. So this is the message. Kanina, the main theme or the major theme of 1 Corinthians. But this is the message of verses 1 to 9. That Paul reminded the Corinthian church the power, grace, and faithfulness of God. Paul reminded the Corinthian church the power, grace, and faithful of God. So therefore, believers should depend on the power of God. So, what's the point? Paul's opening letter to the church of Corinth is a reminder to depend on the power and grace of God. Tignan lang po natin yung parts ng letter ni Paul dito. So meron lang po tayong dalawang major outline. Sa parts po ng letter ni Paul, first in verses 1 to 3, yung greetings ni Paul sa church. Pangalawa is yung thanksgiving ni Paul sa Panginoon. So yun po yung ating major outline. Yung parts ng letter ni Paul. Yung greetings ni Paul sa Corinthian church in verses 1 to 3, and yung thanksgiving ni Paul sa Panginoon in verses 4 hanggang verse 9. Isa-isahin po natin ito. Himayin po natin ang salita ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 3. Yung greetings ni Paul dito sa church. Sabi ng Bible, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. So basically, nasabi naman natin kanina na ang nagsulat po dito is si Paul. At ang pagpapakilala ni Paul dito sa church ng Corinth, he is a called to be apostle of Jesus Christ through the will of God. Apostle meaning is a sent one. Dito ini-establish ni Paul yung kanyang authority bilang ipinadala ng Panginoon by appointment. At ang 1 Corinthians ay mas naging kailangan ito sapagkat napakarami po na mensahe
napakarami sa mensahe ng sulat na ito ay pagtutuwid at pagsasaway. And since si Paul po ay pinadala ng Panginoon para mag-preach at magsulat ng letter sa Corinth, ang sino man ang lalaban sa kanya ay lumalaban sa Diyos. Kaya ang tindi po ng authority na ipinapakita dito ni Paul. Pero bakit kasi ganito ang pagpapakilala ni Paul sa Corinth? Kasi po, isa sa dinidil ni Apostle Paul dito sa Corinthian Church is patungkol po ito sa leadership and apostleship. Ay, kay Paul lang ako. Ay, kay Peter lang ako. Ay, kay Brother AJ lang ako. Kay Pastor LA lang ako. May mga pilosopo naman. Ay, kay Jesus Christ lang ako. Kaya ganito na lang po ang kaya ganito na lang niya ipakilala ang kanyang sarili bilang apostle na galing ng Panginoon. At isa pa, sabi niya dito, Sosthenes. Sino si Sosthenes? According po sa commentary ni MacArthur, si Sosthenes po ay maaari siya ang secretary ni Paul. So siya ang nagre-report sa kanya kung ano ang nangyayari doon sa Church of Corinth. May problema ba? Okay lang ba sila? Kaya makita natin yung pagmamahal din ni Paul sa church. Ganun din po ang ating pastor. Weekly tumatawag yun, kinukumusta niya ang church. Okay lang ba ang church? Sinong pasaway dyan? At si Sosthenes po ay isang dating leader ng congregation sa Corinto na na-convert po siya bilang kapatid kay Kristo. At ang nangyari dito, lagi po siyang inaatake dito at dinedebate. At mayroon pa pong pagkakataon na siya ay binugbog dahil sa pagdala niya kay Paul doon sa hukuman doon sa Corinto. And in verse 2, makikita natin dito kung kanino na isinulat. Unto the church of God, which is in Corinth. To those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. So the letter is merely for the church of Corinthians. Sa mga sanctified. Anong ibig sabihin ng sanctified? Yung mga ibinikod ng Diyos mula sa kabanalan at kasalanan. Kaya ngayon ay tinawag tayong mga santo or saint. Saint meaning hindi ito yung santo o banal na tao. Dahil walang banal na nabubuhay sa mundong ito. Ang Panginoong Jesus lamang. Ang ibig sabihin lang po nito ay yung niligtas ng Panginoon. Pero kung papansinin nyo, hindi lang po sa Church of Corinth isinulat ang 1 Corinthians. Kung babasahin nyo po sa Tagalog translation, mas ma-appreciate nyo po. But sabi niya dito, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together, with all those who, saan? In every place, call upon the name of the Lord Jesus Christ, both their Lords and ours. Anong ibig sabihin? Yung letter na ito ay applicable also sa ating church. Challenge. We are challenging every one of us na naririto to understand the book of Corinthians. At kung paano natin ito isasabuhay sa loob ng iglesia nang naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Basahin po natin ang Book of Corinthians. Pag-aralan natin ito, yun po yung ibig sabihin kanina, yung topic kanina ni AJ, yung biblical theologian, na yung theologian is tayo po yun, na nag-aaral po ng salita ng Panginoon. Hindi lang po ito yung binasa natin na okay, tapos ko na ang chapter 1, nabasa ko na. So ano ngayon? But the command is pag-aralan natin ito. We ponder it, dig in the Word of God at kung paano po natin i-apply sa loob ng iglesia. But
hindi natin magagawa ito if we do not depend on the power and grace of God. Kahit gaano ka pa katalino, still, we should depend always sa biyaya ng Panginoon. And in verse 3, makikita natin dito kung paano nagsusulat si Paul. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. So grace, basically, it is a favor, and peace is a result of saving grace. So Paul's greeting to the church starts with grace and peace that comes from God our Lord Jesus. So that's the greeting of Apostle Paul in Corinthian church. Ngayon, titignan naman po natin ang thanksgiving ni Paul sa Panginoon. At dito medyo mahaba. In 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 7, sabi dito, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by him in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So sa part na ito, makikita natin that Paul is praying to God. Anong klaseng prayer? Thanksgiving prayer. Kailan? Lagi pong pinapanalangin ni Apostle Pablo ang Korinto dahil nagpapasalamat siya sa Panginoong Hesus dahil nakatanggap sila ng biyaya na ibinigay sa atin na nagmumula kay Kristo Jesus. Bakit nagpapasalamat si Paul? The grace of God was given in Christ Jesus. Ipinapaalala ni Paul sa atin na kasi sabi ng Bible, lahat tayo, hindi lang sa Corinthian church, that we are saved by grace of God. In Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa ating mga sarili, but ito po ay libreng kaloob ng Diyos. That this grace ay hindi natin ito deserve, but ibinigay sa atin in a free gift. That salvation is God's work alone. At kung itutuloy po natin ang verses na ito, makikita natin yung mga benefits or blessing being a saved by grace. In 1 Corinthians chapter 1 verses 5 to 8. So meron tatlong bagay dito na blessing or benefit bilang tayo po ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. Una, in verse 5, sabi dito, in everything ye are enriched by Him, in all utterance, and in all knowledge. Ang mga taga-Korinto po ay isang mayamang iglesia. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa pananalita at kaalaman tungkol kay Jesus Christ. Maging yung kanilang testimony in Christ. At dito makikita natin yung two particular part ng blessing sa Church of Corinth. Dito lang sa verse 5. Una, speech. Pangalawa, knowledge. Anong ibig sabihin po dito ng speech? In regards po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At in their time, existing pa dito yung speaking in tongues. Paliwanag lang po natin ito, baka malito po kayo. Yung speaking in tongues po ay hindi po ito yung ginagawa ng mga charismatic movement. Yung mga nagsasalita sila na hindi natin naiintindihan. Sinabihan ako minsan ng ganun Maher, shalal, gaganon siya sa akin nun Pero hindi ko ito maintindihan. Ang sinasabi mo,
Pero sabi ni Paul dito, pero ang sinasabi dito, ang Korinto ay napakagaling po nila magsalita. Ibig sabihin po nito, nakakapag-speak po sila ng iba't ibang lengguwahe. Paano? Kunyari, si Brother AJ ay isang Tagalog o Ilocano. Kung dadalhin natin si AJ sa Japan o kaya sa Korea, ang mangyayari si AJ kaya niyang mag-speak ng Korean or Japan. Ganun po nag-work yung speaking in tongues dito. Hindi po yung hindi natin naiintindihan. Pero yung speaking in tongues ay nagpapakita lang po dito or nagagamit lang po ito sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And for the furtherance of the gospel. Kaya wag po kayong magsasalita dito nang hindi natin naiintindihan. Baka masipan namin kayo. Joke lang. Knowledge. Ang Diyos po ay binibigyan niya ang mga believers dito ng karunungan na kung kailangan nila upang mangaral effectively, bibigyan sila ng Diyos. Kaya kung titignan natin, ang Korinto po ay napakagaling po nila. Hindi lang magsalita, pero maalam sila patungkol sa Diyos. Pangalawang bagay or blessing. In verse 6, sabi dito, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Ito po ay tumutukoy sa nung moment na narinig niyo po ang gospel, ang kaligtasang biyaya ni Kristo, pinaniwalaan mo at tinanggap mo ng buong puso, dito nagtitake effect ang verse 4. Sabi ni Paul, I give thanks to my God always because of the grace of God. Kaya kung bakit nagpapasalamat si Paul dito, kasi narinig nila ang ebanghelyo at natikman nila ang biyayang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa kanila. Maging sa atin. Third, na blessing, being saved by grace. You are not lacking in any gift. In verse 7, sabi niya dito, so that ye come behind in no gift. Kung babasahin niyo sa ibang version, you are not lacking in any gift. Anong ibig sabihin po nito? Basically, this is a gift of grace. So maraming gift po dito. May mga gift of healing, may mga gift of speaking in tongues, may gift sa pagbibigay. Maraming klaseng gift. And doon kanina sa una, yung gift doon is speech and knowledge. At dito, sinasabi ni Paul, hindi talaga sila nagkulang ng mga gifts. Maraming marunong mag-preach sa kanila, maraming marunong mag-share ng gospel sa kanila, maraming marunong magpagaling sa kanila, marahil maraming counselors din sa kanila, and name it, all the gifts inside the church, nasa kanila ng lahat. And yet, makamundo pa din sila. Challenge, anong gift meron tayo? Kung ang gift mo mag-preach, then preach the gospel. Preach the word of God. Kung ang gift mo ay isang evangelist, then share the gospel. Kung ang gift mo naman ay maglinis ng church, pumunta ka dito para maglinis ng church. Tulungan mo sila Brother Linwell and Brother Leo. Kung ang gift mo ay mag-alaga ng bata, then mag-alaga ka ng bata. Pero, wag niyo pong gawin ng excuse ang mga bata para hindi mag-worship. Kung sinasabi natin na makulit sila sa loob, yes. Bakit? Kasi normal lang sa kanila yun eh. Ang hindi normal, yung matanda nagkukulit sa loob ng iglesia.
Kaya kung ang gift mo naman ay generous giver, then magbigay ka sa church. At kung ano man ang gift na meron tayo, ialay natin ito sa Diyos. Sabi ni Spurgeon, quote ko lang po ang sinabi ni Spurgeon at tinagalog ko po ito. Sabi niya, hindi ba nito pinapakita sa atin na walang saysay ang mga kaloob kung hindi natin ito ialay sa Diyos? Walang saysay ang galing magsalita, ang husay sa pangangaral, ang karunungan, o ang impluensya. Kung ang lahat ng ito ay hindi iaalay sa Diyos, gagamitin sa kanyang paglilingkod. And every believers po, meron po siyang, hindi pwedeng wala siyang spiritual gift. Hindi pwedeng walang gift. So you should discover your gift at ipagamit mo ito sa Diyos. At sinabi pa ni Paul dito, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, dito ipinapakita ni Paul, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, ipagamit natin ang lahat ng ating talento sa Panginoon. Ang Korinto po, kung pag-aaralan po natin sila po ay may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon. Actually, mas excited pa nga sila kaysa sa atin eh. Tayo kaya, sabik ba tayo sa kanyang pagbabalik? O kaya, mas sabik naman tayo ngayong umuwi? Tanungin niyo yung sarili po ninyo. Baka hindi ako sabik sa kanyang pagbabalik. In 1 Corinthians in verses 8 to 9, sabi pa niya dito, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Who will sustain to the end, sabi ni Paul. At ito ang magpapatatag sa inyo habang hinihintay natin ang pagdadating ng Panginoon. Ano ito? Sabi ng Bible, who? Si Jesus Christ po ang magpapatatag po sa atin. Magandang meron po tayong spiritual gifts, pero hindi po ito ang dahilan ng ating sustenance. But only by depending on the grace of our Lord Jesus Christ. At ito ang magpapatunay na tayo ay guiltless, sabi ni Paul. Guiltless pagdating ng Panginoon, that the source of our sustenance ay walang iba kundi ang biyaya ng Panginoong Jesus. So therefore, we should depend on His grace wholly. Hindi kung ano-anong bagay or ano ang kaya nating gawin. In Psalm 118 verses 8 to 9, sabi ng Bible, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. And in verse 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Sabi pa doon sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In Jeremiah 17:7, blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope is in the Lord. Question, ano ang nagpapatatag sa atin ngayon? O saan tayo mas nagtitiwala ngayon? Pera? Trabaho? Business? Kaibigan? Pag-aaral? Jowa? Ang mga bagay po na ito ay makamundo. At hindi tayo dapat nakadepende sa mga bagay na ito upang tayo ay tumatag. Magdepende lamang tayo sa biyaya ng Panginoon at kung ano ang kaya niyang gawin.
Hindi masamang gawin ang mga bagay na ito, but kung dito tayo nakadepende, then we are sinning sa banal na Diyos. Baka wala tayong pinagkaiba sa Corinth kung ganito tayo. But we should depend on the grace of God, not on our efforts and strength. At in verse 9, sabi niya dito, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Kinuha ko lang din ulit ito kay John MacArthur, yung definition niya in verse 9. At dahil sa makapangyarihan at hindi nagbabagong pangako ng Diyos, ang mga mananampalataya ay may katiyakan sa biyayang ito. Ang mananatiling ligtas may katiyakan ng kalwalhatiang darating sa pagpapakita ni Kristo. By whom you were called? Dito nire-refer niya yung language ng New Testament na kung saan it speaks the effectual call, a calling to salvation. The faithful God has called us to salvation through His Son, Jesus Christ. Anong connection po ito sa gospel? Ang ating kaligtasan po ay hindi nakasalalay sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan, biyaya at katapatan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kahit gaano man karami ang spiritual gift mo, lahat kaya mong gawin sa church, hindi ito basihan ng ating kaligtasan. Tulad ng iglesia sa Corinth na iningatan at pinalakas ng Diyos, tayo rin po ay iniligtas, iningatan at pinagbanal dahil tinupad ni Kristo ang katubusan sa krus at tapat ang Diyos na ingatan ang kanyang mga pinili hanggang wakas in verses 4 to 9. Kaya't ang mga mananampalataya ay hindi dapat magtiwala sa sarili, kundi patuloy tayo na umasa sa kapangyarihan ng Diyos na tumawag sa atin, nagligtas sa atin, at mag-iingat sa atin para sa kanyang kalwalhatian. This is my final challenge. Meron lang po akong dalawa. Una, use your spiritual gift for the Lord. Discover your gift. Ano man ito, maliit man bagay po na yan, malaking bagay yan sa Panginoon. Paggamit mo ito, ialay mo ito sa Diyos. Every Christian has, regardless of their spiritual maturity or gaano ka ka-spirituality, meron at meron yan. At gamitin mo ito sa Panginoon. Don't use it to threat, para magbanta, or to destroy the fellowship of the church. Second, depend on the grace of God. Tanggalin na po natin ang pagtitiwala natin sa ating mga sariling lakas at magdepende lamang tayo sa biyaya ng Panginoon sa ating kaligtasan. Kung sa tingin mo, kaya mong magtiwala sa sarili mo, you're wrong. You're losing your life. But depend on the grace of God. Church, maliwanag po ang sinabi po ng mensahe sa atin ngayon that we should depend on the power of God. We should depend on the grace of God. Dahil ang Diyos po natin ay tapat sa atin. Tayo po ay tumayong lahat. Manalangin po tayo. Father, sa umagang ito, maraming salamat dahil nabuksan po namin ang yaman po ng inyong salita in 1 Corinthians.
Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gabayan, pagpalain, Panginoong Diyos, habang inaaral po namin ang 1 Corinthians, maging hamon, maging aral sa amin, Panginoong Diyos, bilang iglesia. At magkakaroon, Panginoon, ng iisang pag-iisip, iisang pagsasama, dahil sa biyaya ng Ebanghelyo na ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan po ng inyong anak na si Kristo Jesus. Salamat, Panginoong Diyos, sa biyaya po ninyo na siyang nagligtas sa amin. Salamat sa kapangyarihan na ipinakita niyo po sa amin na kung wala po kayo, Panginoong Diyos, ay hindi po namin kaya, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that hindi po kami magdepende sa aming sariling lakas, kundi magdepende lamang kami sa inyo dahil ikaw ay tapat. Salamat, Ama, at lahat ng ito ay aming idinudulog sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.